We're going to be reading from 2 Timothy chapter 3 starting at verse 14. So dalawang verse lang yan. Let me give you time to go there. 2 Timothy 3 verse 14. So let me remind you, this is part of worship. And as we sing songs, prayers, even our giving, our sacraments, they are all part of worship. Even as we read the word, not just praying to Him, but even listening to Him. 2 Timothy 3 verse 14, salitan tayo ako muna. But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom you learned it. Okay naman. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you for your word. And I know dami pong concerns ng mga tao. May nagrarally, magulong-magulo yung bansa. And yet alam ko naman na yung salita mo ay matibay na sandigan. At kahit ano pa man ho ang sitwasyon, ang iyong salita ay magbubunga ng mabuti sa aming mga buhay. Lord, thank you so much. Bless our time together. In Jesus' name, amen, amen. All right, go ahead and take your seats. Batiin mo naman yung katabi mo sa kaliwa, sa kanan. Merry Christmas. Merry Christmas. 39 days na lang yata. Pasko na. Parang New Year pa lang, no? New Year pa lang, ito na naman. And so we are on our second week of our series, You Are What You Eat. Sabihin mo sa katabi mo, you are what you eat. And it's not just speaking about food, but even yung kinukonsume natin na media, na sobra yan ngayon, nowadays. And we think that we're consuming the media, but it's actually consuming us. No? And think about when you say you don't have time. Ano ibig sabihin nun? Hindi kinain na nga yung oras mo. And iniisip natin, tayo yung kumakain sa lechon. Ang totoo, yung lechon ang kumakain sa atin. Kasi pag kinain mo yung kolesterol, kakainin ka nito. No? It will eat up your health. So what we consume actually consumes us. At kaya nga, ang proposal talaga ng series na to is that you feed on the Word of God. Because the Word of God does not need you. You need the Word of God. The world is hungry, so it feeds on the people who are hungry. Bakit nga ba kailangan ng salita ng Diyos? Ang simpleng dahilan ay ito, yan. Salamat sa Sierra Madre. Ayan, sino sa inyo talaga pong nagpapasalamat kayo sa Sierra Madre? Tama naman. Pero siguro, para lang ho yun sa hindi nagbabasa ng Bible. Kasi when you read the Bible, it says there, I look up to the mountains. Where does my help come from? My help comes from Sierra Madre. Hindi, di ba? My help comes from the Lord, the maker of the heavens and the earth. So, while I know what they mean, I think if you really know the Bible, you would thank God rather than Sierra Madre. At last Sunday, wala tayong 6 p.m. service dahil nga natakot tayo sa bagyo. Dapat pala hindi tayo nag-cancel ng service. Cancel pala yung bagyo eh. So, sa susunod, wag kayong mag-alala. Pag may bagyo, wag tayong magka-cancel. Ika-cancel natin yung bagyo. So, pero mabuti na rin po dahil tayo po ay nag-iingat. Siyempre, hindi natin alam. Baka makapunta kayo rito, baka hindi naman kayo makauwi. Di ba? So, malaking problema rin. But how many of you are grateful na sinagip tayo ni Lord sa isang matinding bagyo? Come on, palakpakan naman natin si Lord. So, nagdasal tayo ng maigting. Dapat din tayong magpasalamat ng mabuti. Why don't we bow our heads and pray? Lord, thank you. Last Sunday, wala kaming 6 p.m. service. And yet, nag-cancel kami ng service, pero nakita namin you canceled the storm using the mountains. And Lord, alam ko naman na bago pa kami magdasal, alam mo na yung
namin. Pero yung gusto mo na kami ay magsisi at kami ay magbalik loob sa iyo at bumalik sa iyong great commission at stop, playing games about following you. At Lord, kaya naman napigilan yung bagyo, naniniwala ako napakaraming tao ang nagbago ang puso. Kaya naman nagbago ang aming sitwasyon. Lord, maraming salamat po for we look up to the heavens, in the mountains. And where does our help come from? It does not come from Sierra Madre. It comes from the Lord, the maker of heaven and earth. And the reason why we know that is because of your word. Kung wala naman po kaming salita mo, malamang magpapasalamat talaga kami sa Sierra Madre. And so Lord, thank you so much. We look forward to the many things that you're gonna do in our lives for the rest of the year. In Jesus' name, amen, amen. Alright, so kung tayo, meron naman pong online, no? So ito yung pinanggalingan noong last Sunday, and that is, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So last Sunday, we talk about source, nature, purpose. Yung word ito, yung Bible, ang source niyan si God. Ang nature niyan, it's not just words, it's the breath of God. And it's also, the purpose is to correct, to train in righteousness, para ikaw daw ay maging kompleto. Akala ko sentrum lang yung complete, pero yung katabi mo rin pala. Yan. Okay, that the man or woman of God may be complete. So, kumpleto naman na pala. So, ang tanong ko nga ay, I guess, one word that we want to highlight is the word, hindi ko pala masulat, dito tayo, sufficiency. Ang galing ko magsulat, no? Ayan. Sufficiency. Kaya nagsusulat para makuha yung attention ninyo. So, ang ganda-ganda naman pala ng Bible, pero ito po ba'y sapat na? Kasi kung sapat na ito, bakit parang marami pa po tayong ibang hinahanap? Gayong napakakunti naman ng ating oras. I remember someone said, Pastor, okay lang ba nagbabasa ako ng Bible pero magbabasa pa rin ako ng mga Buddhism books? Kasi nagbabasa ako ng Bible, it's all good, pero parang pag nagbabasa ako ng Buddhism book, lumilinis yung budhi ko eh. Buddhism. Sabi ko, so what do I say? Na I'm just thinking, yung iba nga nahirapan na magbasa ng Bible. Tapos magbabasa ka pa ng iba pang libro. Sa tingin ko, itigil mo na yon dahil ito ay sapat na. Sapat na siya. At sana, yun po yung matutunan natin. At hindi lang naman kayo. Kasama rin ho ang mga disipulo ni Kristo noon. Remember, Jesus was the Word who became flesh. Hindi lang po niya binasang salita ng Diyos, sinunod niyang lahat ito at pinamuhay perfectly, and yet may doubts po yung disciples. Sabi po sa Matthew 11:3, and he said to him, "Are you the one who is to come, or shall we look for another?" The Word who became flesh, and yet even the disciples would ask, ito na ba talaga yun? O kailangan pa ba tayong maghanap ng iba? At sana ngayong gabi, sana makita mo, ito ay sapat na. Unang-una, wala ka ng oras. Kaya itigil mo na yung iba kasi ito, hindi mo nga mabasa dahil kulang ka na sa oras. Sapat lang ang oras natin para sa Bibliyang ito. Now, so kung may nagsasabi na may iba pang kailangang kainin, basahin, ito ang sabi ni Pablo kay Timothy. But as for you, okay, sabi mo sa katabi mo, pero ikaw, sabi mo, pero ikaw. Yeah, pero ikaw, anong dapat mong gawin? Continue. Hindi kailangan ng bagong libro. Hindi kailangan ng bagong babasahin. Hindi mo nga mabasa ito. Ang kailangan mo ay
magpatuloy. Dahil ito ay sapat na. Ngayon, kung tinatamad ka na kasi English, bumili ka ng ibang translation. Bahala, basta kahit ano. Gusto mo, Bisaya, para ma-challenge ka. Pero ang kailangan ay kung ito'y sapat na, ito'y magpatuloy in what you have learned and have firmly believe, knowing from whom you learn it, and from childhood. Look at this. Simula daw nung bata, ay binabasa na yung Bible, si Timothy. So, imaginein mo, nanay niya, lola niya, tapos si Paul, binasa yung scripture, tapos si Paul malapit nang mamatay, at sinasabi niya na kahit mawawala na ako, hindi ito mawawala. So, minsan nagbabasa tayo ng Bible nung bata pa tayo. So, nung bata pa tayo, Christian tayo. Ngayon, Christian-Christiana na lang. Kasi di ba yung Bible stories, pang bata lang yun? Hindi. Pang adult din yun. We are to continue dahil hindi ito sapat lamang para sa bata, ito ay sapat din para sa hindi na bata. And you have acquainted with the sacred writings. Ano ba tong sacred writings? At that time, ang binabasa talaga nila yung Old Testament. Kasi, buhay pa naman yung mga apostol eh. So, ibig sabihin, bakit mo kailangan ng Bible? Naglalakad yung mga taong direktang kumausap kay Jesus. Ganon din naman yung Old Testament. Nung namatay lang si Moses, kaya kailangan magsulat. Pero nung buhay pa si Moses, diretso. So, syempre, nung namatay na rin yung mga apostol, kaya nasulat din yung mga New Testament. But these are sacred writings, which means they are not just words, they are the words of God, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Hindi ko na nilagay yung verse dyan. Gaano ba tayo dapat magpatuloy sa word ni God? Matthew 4:4, it says there, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Now, yung bread, in Jewish culture, is their main staple. Sa panahon natin ngayon, ito ay kanin. Diba? Sino sa inyo nagra-rice ka? Diba? So, wala. Talaga. The no rice 6 p.m. Si Pastor Dennis Aquino, pumayat ng gusto. Diba? Nag-no rice siya, pumayat. Ayun, kinuha na ni Lord. Kaya wag na tayo mag-no rice. Okay, with rice na tayo, with rice. Pastor Dennis, we love you. And joke mo naman yan. By the way, yung iba kumukunot ng noo, no? Meron po tayong namatay na pastor ng Victory Bulacan. Una po yung pastor. Okay, yun po yung unang pastor sa Bulacan. Kasabayan ko pa yun nung 2011. Pareho kaming admin. Ayun, so, okay, buhay pa naman ako. Yes. Okay, so, basahin nyo na lang po yung mga Facebook. Napakadami pong ano. Tsaka, nung isang araw, di ba, sobrang traffic doon sa Plaridel, kung napadaan kayo doon. Kami nagpa-traffic doon, no? Hindi iglesia. Kasi nandun yung service, buong probinsya, nagpuntahan sa Victory Plaridel. So we wanna honor him, but what I'm saying is, wag ka na mag-no rice, okay? Kasi, hindi, joke lang yan. Mukha namang napaganda, may ibang dahilan kung bakit siya kinuha ni Lord. What I'm saying is, kung gaano ka kadalas magkanin, dapat ganon din kadalas ang pagpapatuloy sa Word of God. That's the point. Ganong katindi ang pag-continue. Hindi lang yung once a week, but even like a main staple. At sino sa inyo nahihirapan po kayong maging Christian? Sino sa inyo feeling nyo madaling maging Christian pag Sunday 6 p.m.? Yes? Nahihirapan pa rin kayo? Grabe naman. Diba? So, sino sa inyo nahihirapan maging Christian pag Monday 6 p.m.? Diba? Ang hirap diba? Siyempre, magagawa natin. Nananahimik ka ng 6 p.m. bukas. May nag-doorbell, may dalang bote. Diba? Palo mo sa ulo niya yung bote. Hindi, so,
Pero sabi ni Peter na madaling panghinaan kasi si Peter ay 3 beses pinagkanulo si Jesus. And yet itong sabi niya, hindi ko na rin nilagay kasi malilito kayong daming verse. 2 Peter 1:3, His word is the divine power that grants us all things that pertain to life and godliness. So kung kulang ka sa godliness, wag mong dagdagan yung godliness mo, dagdagan mo yung iyong pagbabasa ng Bible. Because godliness is not something that you attain. But what Peter said, it's something that is granted. Binibigay daw yun. At kung bakit kulang ang pagiging makadiyos mo ay hindi naman lang dahil hindi ka makadiyos. Pero bumalik ka sa source ng iyong pagiging makadiyos, and that is to read the Word of God. And so, as we look at the sufficiency of Scripture, I am also reminded of what David wrote in Psalm 19. Now, before we read this, I realize na may mga tribo na baka hindi mabasahan ng Bible. Alam niyo yun, mayroon bang ganong lugar? Hindi ko alam. That's a hypothetical place. Pero just in case, kunwari sa Antarctica, di ba, meron pang hindi nawa 1-to-1 doon, walang gustong pumunta. Paano kaya? At si David, medyo napag-isipan niya yan. Paano kaya kung walang Bible? Makikilala pa rin kaya ba natin si God? And he said, si David, the heavens declare the glory of God. Oh, look at that, oh. The heavens declare the glory of God. Pag tumingin ka pa lang daw sa ulap, makikita mo na, ang ganda ng ulap, siguro meron Diyos. At kinakausap niya tayo sa pamagitan ng ulap. And the sky above, tingnan nyo, merong proclaims His handiwork. So meron po palang verbal Word of God, meron ding non-verbal Word of God. Naintindihan yan. May Word of God na walang salita. Ang gulo nun, ano? Kala ko ba word? Non-verbal word. Papakita ko pa sa inyo, no? Day to day, pours out speech. Talagang yun ang nangyari. Pours out speech. Nangungusap daw talaga ang creation. And night to night, reveals knowledge. Wow. And there is no speech. Wala daw speech. And there are no words whose voice is not heard. And their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them, He has set a tent for the sun. Yung sun daw, merong tukod, no? Grabe, no? Kilala nyo ba kung sino yung contractor na nagme-maintain ng sun? Parang baka kasi palayuan kaya natin para lumamig ng konti, no? Pero parang merong naglagay ng tukod para nandun lang siya. Hindi siya lalapit, hindi siya lalayo. Pag yun daw nakikita mo, nangungusap daw si God. That is the non-verbal Word of God. Meron palang ganun, ano? At kung bakit nangungusap, ay ito. Verse 5, which comes out like a bridegroom leaving his chamber. Can you imagine? Tinitignan lang niya yung araw, pero nakakasulat siya ng Bible verse. Okay? This ends up to be a Bible verse, but David got this from just looking at Sierra Madre. Okay? Nabalik na naman tayo sa Sierra Madre. Yung nature, tinitignan lang niya, and he was able to, parang nangungusap si Lord through the mountains, through the sun, and runs his course with joy. His rising is from the ends of the earth, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. Ang gusto ko pang i-highlight dyan, mga kapatid, dito, puro ang ginagamit dyan ay God, which is Elohim. Wala pong H sa Hebrew. Plema po yun. Elohim. Ganun. So,
Wala ring vowel. Yung God, ibig sabihin, is a generic name for God. So when there is no Word of God, ina-explain mo lang yung creation, ang relationship ni David kay God ay Elohim. Now, here's the thing. Pwede naman palang makilala si God kahit walang Bible. So why read the Bible? Pero, nung matapos niya ang verse 6, tapos na ba siya? Sa tingin nyo, may kasunod pa sa verse 6? Ang kasunod ay verse 7. Wow. Ang ganda. Diba? So, bakit? Kasi nung nasabi niya, parang nangungusap ang Diyos. But I feel like it is not sufficient. Because now, David continues to write why we need the Scripture. Sorry, napunta sa baba yung RE. Why we need the Scripture? Kasi anong nakalagay dun sa verse? The law of the Lord is perfect. The law of the Lord is sufficient. Now, siguro ang una kong gustong ma-highlight is kanina puro Elohim, God, God, God from verse 1 to 5. Pero napansin niyo nung may Bible na, hindi na Elohim yung ginagamit ni David. It now becomes Lord, which in Hebrew, that is YHWH. Walang vowels, Yahweh. Yahweh. So, yung pagka kumakanta tayo ng Yahweh, yun, pang-Pilipino yun. Pero pagka Hebrew, hindi ko alam. Parang, Lord, sorry, binabastos ba kita? Ganun talaga eh. Walang bawal eh. So, tingnan nyo, simula nung sinabi yung Bible, hindi na Elohim yung gamit. Elohim is a generic name of God. But now, when He mentions the Word of God, He transitions from Elohim to Yahweh, Yahweh, Yahweh. And He says, yes, you can see the God Elohim in the creation. But I could never sense His personal dealing with me. Pwede mong masense si God sa nature, but God could never be personal to you apart from His Word. Kaya, hindi po pwedeng walang Bible. Parang nasisense mo lang si God, pero hindi siya nangungusap sa'yo. He cannot be a Yahweh God. Kaya ngayon, we want to say that the Word of God is sufficient. Creation is not sufficient. Now, what do we mean by that? Scripture is the only way we know God's love. Paano natin nasabi? Narinig niyo na ba yung statement na God is love? No? Paano niyo nalaman? Diba? Huwag nga kayo mag-judge. Mga taga-victory kayo, mga Christians kayo, mga judger kayo. Di ba God is love? Okay. So ang tanong ko, paano mo nalaman that God is love? Basta, di ba ganun yun? Sabi ng lola ko eh. God is love, di ba? So, siyempre, yung lola mo, may basihan din siya. And most probably, darating tayo sa nature. So, ibig sabihin, by observing nature, nararamdaman mo yung pagmamahal ni God. Nang-cancel nga tayo ng service last Sunday, di ba? Nung dumidilim na, ayan na, ang dilim na, mahal tayo ni God. Ganun ba? Daman-daman niyo ba yung pagmamahal ni God sa bagyo? Damang-daman niyo ba yung pagmamahal ni God sa mga imperfection ng ating mundo? Nakikita niyo ba yung pagmamahal ni God dahil sa mga hayop? Hindi ba pag tinignan niyo yung mga hayop, the strong eats the weak,
wala pong makikitang pagmamahal ng Diyos kung titignan mo lang ang mundo. And the only way to know that God could actually be personal to you and loving you is through His Word. Kahapon po may napanood ako naka-jacket na brown. Malapit na nga ako mag-jacket na brown eh. Parang mababagal yung mga taga dito. Dito mababagal din. Magja-jacket ako. Alam niyo kung bakit? Lahat nanonood. Lahat pansin na pansin siya. Pero tayo, napapansin ba niya? Napansin niya ba tayo sa kanyang 100 bilyon na mga nilista? Yung mga taong malalaki, kilalang kilala natin sila. Pero sila ba, kilala ka? And somehow we associate political leadership with God. Si God, di ako napapansin yan. He is God Elohim until you open the Word of God. Now He becomes Yahweh. Si Yahweh ay, yan po yung nireveal niyang pangalan nung siya'y nagpapakilala sa kanyang people of Israel. Kagaya nung sinasabi ni Eman kanina. Napansin niyo, the Lord, nakalagay ba God? Yung binasa mo kanina, hindi, di ba? Lord, Yahweh rin yun eh. Because He was saving them according to His Word. So hindi po talaga natin mararanasan ang pagmamahal ng Diyos kung walang Bible, mga kapatid. Wala. Hindi po ito nakukuha sa kultura at hindi po ito nakukuha sa nature. Not only that, Scripture alone restores the soul. Ano ba yung verse? The law of the Lord, tingnan nyo, personal, because there is the Word of God. It is sufficient. Sufficient to do what? To revive the soul. Yung, siyempre nung kagabi lang, siyempre medyo dumadalas ako dun sa Victory Plaridel kasi namatayan sila ng pastor eh. So I was doing fellowship with them hanggang mga 9 o'clock kagabi. Tapos nung pauwi na ako, nag-text pa uli, Pastor, papunta kami dyan sa Baliwag, magputo-bongbong tayo. Ha? Talaga. Mga alas 10 na eh. So sabi ko, okay. Hindi, siyempre, nandyan lang naman eh, di ba? Ano natin to eh. Sila na nga yung pumunta eh. Ano pa ba ako? So, siyempre, kwentuhan. Natutuwa naman ako kasi siyempre, grieving, kwentuhan, and all. So, puyat na nung isang araw, puyat pa kagabi. Niisip ko nga eh, ano kaya ako, tinan nyo, kaninang maga, 8 o'clock, pitch ako 10 sa Bustos. Merong grief sharing, tapos merong 4, tapos eto na. Alam niyo na kung bakit ako kalbo. Okay, so hindi, ang point ko lang, bakit ba parang excited ako eh. I'm not excited about a lot of things, but with the Bible, parang it revives my soul. Sa tingin niyo po ba itong Victory Baliwag, tatagal pa to ng mga 40 years pa? 40 years. Anyone? Oh. Bakit? Hindi naman dahil, who knows kung nandito pa ako 40 years from now. But pagpalagay na lang lahat kayo ng hina na sa inyong pananampalataya, isara na natin yung victory. And yet, the Word of God is sufficient. When you read it, it will restore, it will revive your soul. And nature cannot do that. Sabi ni David, sabi niya, alam mo, damang-dama ko si God. Pero parang hindi ako nare-revive. Parang hindi ako nare-refresh. Minsan, di ba, gusto niyo mag-travel? Pero ang totoo, pag nag-travel kayo, medyo napahinga kayo ng konti. Pero pagbalik niyo, may sakit na kayo.
Parang kailangan ng vacation after a vacation eh. Alam mo, minsan yung travel na yan, gastos lang yan eh. Magpahinga tayo. Yun, napagod. Napagod sa kapapahinga. So, ibig sabihin, hindi rin talaga pahinga ang nakakapagbigay ng pahinga. Alam ni David, the law of the Lord is sufficient. It restores your soul. And that's the reason why we can still what we do. Even in times na, si Eman nga di ko alam paano kinakaya. Biro mo, nakakuha pa. Ang dami ng pinagdaanan niya, nakakuha pa ng magandang mapapangasawa. Bro, na-revive yung love life mo dito. Magbasa ka ng Bible. So, yung iba, baka mamaya, di na kayo umaasa, magkakaroon kayo ng love life. Magbasa kayo ng Bible. It revives your soul. Yung revive and restore comes from the Hebrew word repairing a destroyed house. Ganong katindi yung ginamit na word. So imagine sa Cebu, sa Bogo, yung di ba meron pa yung nasa bubong na, namatayan pa. Can you imagine, wasak na wasak yung buhay niya. Tapos somebody comes and says, I'm gonna help you. We will restore your house. We will restore your life. Ganong level na kung feeling mo even tonight, parang wala na, sira na yung buhay mo. And yet when you open the Word of God, He restores your soul. Si David, di ba, nung nag-adultery kay Bathsheba, namatay yung anak, hindi mo alam paano siya nakabawi. No? Hindi rin naman siya perfect, no? Dami rin yung pagkakamali. Baka nga mas mabait ka pa kay David eh. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang mas mabait pa kay David. So, hindi naman siya mabait. So, actually, hindi talaga perfection yung key. Because you are not perfect, the law of the Lord is perfect. It will revive your soul. Another thing is, nawala. Next slide na lang natin. Scripture reveals the grace of God. Nakikita ba kung di ka magbabasa ng Bible, may encounter mo ba yung grace ni God? Hindi siguro. Basahin natin yung verse, no? Sabi doon sa verse 9, the fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey, and drippings of the honeycomb. Now think about not just gold, but much finer gold. Sino po sa inyo ay gusto nyo ng buffet? Buffet? Ayaw nyo? Buffet? Ano ba mali? Buffet o buffet? So, sa buffet, minsan feeling ko, hindi rin talaga siya totoong buffet, di ba? Kasi, kung ikaw, magbubuffet ka, tapos, mag-hotdog ka lang din, dito ka na lang, mag-hotdog ka na lang. Bumili ka ng hotdog. Siyempre, pagka magbubuffet ka, pumunta ka doon sa sashimi, doon sa mga steak, pumila ka doon, no? Hindi ako, alam mo yung mga baguhan sa buffet eh, kasi, sarap ng hotdog. Hotdog pa rin. Pero napansin ko, pag pumunta ka doon sa sashimi sa steak, parang tinatago nung chef yung sir, mamaya ulit. So, magbayad ka, parang feeling mo mura, pero ang totoo, hindi naman lahat valuable. Iilan lang talaga yung mahalaga. Alam nyo, yung Bible, 66 books. It's like a buffet. Pero ang sabi ng Bible, wala daw hindi mahalaga. Ito yung totoong buffet. Because each one of the verse is not just gold, it's much finer
than gold. Much fine gold. Jesus even said, I did not come to abolish the law and not even an iota. Yun yung pagkakasabi ni Jesus. Ano ba yung iota? Wala daw ni isang kudlit o tuldok na hindi mahalaga sa salita ng Diyos. At ito'y lahat ay tutuparin niya. At hindi na nagbasa ng Buddhism books, Jesus. Imagine mo. Yung sabihin si Jesus nga, ano na siya eh. Kung si Jesus ang sinusunod natin, sa Kanya, wala nang iba. Ito na ang sapat. At wala na siyang ibig pang sundin pa sa Kanyang 33 years of life than to obey each and every letter, every iota, every kuwit, every tuldok of the Bible. Because to Jesus, everything in the Bible is gold and much fine gold. Meron nga akong suggestion sa inyo. Pwede ba ako mag-suggest? Alam nyo, yung ginto, hinuhukay. Napansin nyo? Kasi minsan, yung mga ano bang tawag doon? Yung may minahan, di ba? Kailangan meron kang panghukay. Kasi kung yung ginto nagkalat lang dyan sa ibabaw ng lupa, hindi siguro ginto yun. Kaya ang suggestion ko, sa 12.12, sige na, pagbigyan nyo na ako, sa 12.12, i-search nyo sa Shopee, Study Bible. Study Bible. Hindi yung ganitong Bible. Kasi ito, pag binasa mo, pag nalito ka, tulog ka. O, di ba? Ganun na siya eh. Ang nangyayari doon, pag Study Bible, may nabasa kong verse, yung paliwanag, nandito sa baba. Okay naman, may ChatGPT, may Google. Ang problema po, syempre, hindi mo alam kung sino nagsulat nun. Hindi ka mukha yung Study Bible, meron talagang doktor, mga teacher who writes it, no? And that's like yun yung parang pang-dig mo. Because now that I read this, mahalaga pala yung Bible. Hindi lang basta bumili ng Bible, bumili ka ng Study Bible. Wala naman ng iba, mga kapatid. Pero sabi, mahal, Pastor, 2,000 pesos. Sa 12.12, meron ka pang discount yan. Baka 1.8 lang yan. Di, mahal pa rin. Pero pag sneaker, check out ka agad. Kasi ang totoo, mas mahalaga talaga yung sneaker kaysa sa Bible. Mas mahalaga yung damit kaysa Bible. And hindi ko naman kinokontra yun. Pero sana, sundin natin yung sabi ni David. It is very valuable. Alam mo, sa isang negosyante, minsan ang tingin mo, dilapidated na bahay. O parang second hand na kotse. Pero kung negosyante yan, nakakakita siya ng value. Lilinisin lang natin to. Medyo pipinturahan, ibibenta natin uli. Tutubo tayo. Alam mo yung gano'n, yung hindi lang basta yung nakikita. Hopefully, kasi yung ginto, nasa ilalim ng lupa yan mga kapatid. So kung meron ka bang mabili, sige na, bumili ka, Study Bible, sige na. Minsan lang, pag hindi nag-work, sisihin mo si God. Di ba? At least, hinukay natin yung ginto. Lord, nahukay na namin Mukhang peke. Mukhang hindi totoo. Now, ito pa ho ang isang highlight. Sabi dito ay, hindi lang po daw gold, but even sweeter than honey. Hindi ko talaga maintindihan. Kasi Coach Eman, parang hindi naman, natatamisan ba kayo sa Bible? Sabi ko parang mapakla Kasi minsan sabi sa Bible, bago ka mag-worship at meron kang nakagalit, makipagbati ka muna. Sabi ko, ganun ba Lord? Next Sunday na lang ako magsiservice. Ayaw makipagbati. Next Sunday na lang. Ang hirap sundin no? And yet, I remember 2 Corinthians 5:21, Jesus, the Word who became flesh, said, yung 2 Corinthians 5:21, God made Him sin who knew no sin, so that in Him we become the righteousness of God. Which means,
Because of Christ, when you read the Bible, there is no more condemnation. It now becomes a love letter to you by God. Yes, love letter, minsan parang kinokorek ka, but kahit naman may correction, parang apaka-sweet naman, no? Kunwari yung asawa ko, ako, ang totoo talaga, kung pwede nga lang mag-preach ako ng naka-short. Mag-preach ako naka-short eh. Ang una lang nagagalit, yung asawa ko, ayusin mo naman, yung gano'n. So, ibig sabihin, kinokorek niya ako, pero kahit kinokorek niya ako, nararamdaman ko, hindi naman niya ako kinokondemn. Minamahal niya ako. Now, the Word of God becomes sweet, not condemning. Yes, it aligns you, but it's like sweeter than honey and drippings of the honeycomb. Sino sa inyo, sobrang yung na-appreciate yung Word ni God? Come on, palakpakan naman natin si Lord. Another thing is that the gospel requires words. Narinig nyo na ba yung statement? Naku, huwag ka na mag-share ng Bible. Pakita mo na lang. Pwede naman. Kaya lang, sino ba sa inyo ang nakapamuhay na ng 100% ng gospel? Eh, si Coach Eman siguro. Napamuhay mo na, baka 99%. So kung ikaw, ipapamuhay mo lang yung gospel at hindi ka magbabasa ng Bible, you will have 99% of the gospel because you're just looking at the life of Eman. But he is not sufficient. The Word of God is perfect. Ang dahilan pa kung bakit sinishare, tama naman, we need to demonstrate the gospel. But importante rin that we also proclaim the Word of God. Bakit? Your life is not the gospel. Mahalaga po yung inyong buhay, pero maging malinaw tayo, hindi po gospel ang buhay ninyo. It might point people to the gospel, but your life is not the gospel. You might have lived 99% of the gospel, but you still fall short. Your life is not sufficient. But the word of the Lord is perfect, sufficient to be able to impart the gospel. So, medyo wala tayong choice. Mahalin natin yung salita ng Diyos at kung ano man ang mahal natin ay ating isi-share din sa iba. Diba kung ito ay isang buffet, diba kung gusto mo yung sashimi, yung steak, diba? Tama na yung hotdog, ano ka ba? Ito, sashimi, yung gano'n, diba? Isi-share mo siya. You need actually words. And as I wind down to a close, is only the Bible gives assurance of eternal love. Yung alam niyo, nagrarally ngayon. Nakikita ko nga, tinitignan mo pa na ang dami nagrarally ngayon. De, joke lang. Mamaya mo na matignan, marireplay naman yan eh. Pag tinitingnan niyo ba yung kinabukasan, napakaliwanag pa ba? Parang, Lord, may bukas pa ba? And yet, I was reminded of what David says, my flesh and my heart would fail, but God is my strength and my portion. Alam niyo po yung salitang portion, sa Tagalog ay may nakalaan para sa'yo. Yun eh. Yung pangako ng Diyos. Yes, you look at the world, you look at the Grand Canyon, you sense a big God. And yet when you read His Word, here is a God who promises some things to you personally.
na pag nagbabasa tayo ng Bible, meron pala tayong nakalaan sa atin. May nakalaan noon, may nakalaan para ngayon, may nakalaan para bukas. The Great White Throne. Sa tingin niyo po mauuwi itong lahat sa wala? Hindi. Sabi ng Book of Revelation, when you read it, everything will be made new. No more tears, no more concerns. Yes, we have problems now, but that is our portion. Hindi ako masyadong palabasan ng Bible dati, kaya tuloy kung sino-sino yung gusto kong pakasalan. Nung nagbasa na talaga ako ng Bible, na-realize ko, si Judith pala talaga ang nakalaan para sa akin. Mga single people, taas ang kamay, wag na. Alam nyo, sakay ng Bible, nakikita ninyo, you have a personal God. At merong nakalaan para sa inyo. And that gives you an assurance of an eternal love. Hindi lang po, sino dito, mga youth, taas ang kamay youth. Di ba? May mga nakalaan para sa inyo. Sino dito mga, may senior na ba dito? Yung mga senior, di ba? Di ba yung mga senior minsan, Pastor, di na ako naniniwala dyan sa Bible na yan, pang youth lang yan. Sabi ni Paul, from your childhood until whatever season of your life. How many of you believe yung mga senior, mayroon pa ring nakalaan para sa inyo? We have a personal God. We don't just have an Elohim God. We have a Yahweh God. A God who has a name and who knows you by name. And He has made many, many promises for you to take hold of. Alam nyo, kaya tayo galit na galit dun sa naka-brown na jacket. Kasi parang they're taking what's not theirs. Pero yung mga pangako ng Diyos, nakalaan na para sa'yo. You are just there to take hold of it. Panghawakan ng mga plano, mga pangako ng Diyos. And we're gonna pray in a bit, no? But sige ho, tayo tayong lahat, no? I just wanna, may dalawang bagay lang po akong gusto ipag-pray. Una, examine your heart, okay? Let me tell you something. The Word of God is sufficient. Sapat na ito. Wala pong mali. Wag po kayo maghanap ng mali sa Victory dahil meron talaga. May mali din sa lahat ng simbahan. Pero yung Bible, walang mali dito. Wala. This is sufficient. So how can we maximize the Word of God? When you read the Word, you listen to the Word, examine your heart. Napansin niyo po ba, pag may nagpipreach, ina-examine niyo ba yung heart ninyo o ina-examine niyo yung preacher? Yung preacher na yan, nakakantok yan. Ayoko yan. Bakit ganun? Hindi ina-examine yung iba. Tsaka kung nagbasa ka, ang ganda ng verse na to. Para sa kanya talaga to. So parang, yeah, sufficient siya, but it cannot do its work if you do not examine your heart. Puso natin yung kailangan nating i-examine. I don't know kung paano nangyayari, but I even tried, no? Kahit sinong pastor. Kahit pa yata doon ako mag-church sa kids' church. Alam mo, nabibless pa rin ako eh. Different speakers, different people, same sufficient Word of God. So kaya hindi nagiging sufisyente kasi ine-examine natin yung iba. But when you read it, you need to examine your heart. Pangalawa, bumili kayo ng study Bible. Hindi ko naman kayo pinipilit, pero sige na. Bakit? Kailangan yung lumalim sa Bible. Bakit? Paano na lang pag nambabae ko? Di ba? Ba't ko ba laging example yun? Manlalaki. Mali rin yun. Ano ba talaga? Basta may ginawa akong mali. Paano na? Babaksak na yung simbahan? Hindi. This is gold.
and it will revive your soul. You know, long after I'm gone, this church will continue on because the law of the Lord is sufficient. Magpakalalim at i-examine ang puso. Why don't you raise up your hand? Lord God, we repent, Lord. Siyempre meron din talaga kami na masasabi namin, ito yung leader namin, ito yung pastor namin. Pero Lord, tulungan mo kami to even repent of being personality-based. Lord, that instead of examining the one who speaks the word, we will examine our hearts. Lord, thank you that your word is sufficient. Lord, that whenever we read a verse, we examine our hearts. Lord, thank you that you have given us an inheritance much finer than any gold. Lord, ang kailangan na lang ay hukayin, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Kung nakakabili man kami ng sapatos, ng damit, ng tagto 2,000, Lord, makabili sana kami ng study Bible because this is gold. And may you open our eyes to the sufficiency of your word. At Lord, because of what Jesus has done on the cross, there is now therefore no condemnation. Di kami masusunog pag nagbabasa kami ng Bible. Sa halip, ito'y magiging pinakamatamis. Napaka-sweet na iyong salita para sa amin na iyong mga anak. Lord, salamat sa creation. Salamat sa lahat ng ginawa mo. But the creation is not sufficient to show us how much you love us. And Lord, maraming salamat because you are not just God Elohim, but you are our Yahweh God. A God whom we call by name and a God who knows us by name and has promised us. And all of these promises are our portion and our yes and amen in Christ. For our flesh and my heart, our hearts would fade. But God's word, His promises, is our strength and our portion forever. Thank you for the sufficiency of your word. We worship you, Jesus, because you are word fulfilled. In Jesus' name, amen and amen.
Let's all raise our hands to the heaven, Lord God, as we go out of this place. We send everybody with your blessing. And I say, the Lord bless you, and may He keep you, and may He make His face shine upon you, and through the Word of God, reveal His grace to you, and give you His love and His peace. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. If you want prayers, I'm here to pray for you. See you next Sunday.